Magandang araw mga Revo Peeps. Tungkol naman to sa sa ating bilabid na Toyota Revo, no. Share ko tong bago kong na-experience or naging issue, no. Lately lang to, bali, nga pala, nagpalinis ako ng ng servo or nung throttle body, no. Tapos yung naging findings doon is yung IAC valve ko stack up. Okay, so ang ginawa ron is binuksan yung IAC valve. Kung maalala nyo rin sa matagal ko ng video, yung IAC valve is nagpalit ako. Bumili ako ng, di ba, sinabi ko natin yung presyo na, almost 17,000, no? And then kasi pinuntahan ko itong mekaniko kung or naging mekaniko dati na magaling din to kasi yung dalawang mekaniko kong suki is hindi mo contact. So siguro busy. Syempre, alangan namang patagalin ko tong maintenance ng sasakyan. So, bali binalikan ko siya. Ito nga pala yung naging video ko noon nung pinagawa ko sa kanya. Magandang araw mga Revo Pips. Ito, nandito ako sa may shop ngayon. Pinunta ko yung dati kong mekaniko na magaling kasi medyo busy yung mga suki kong mekaniko. Anyway, ang naramdaman ko sa Revo ngayon is yung unang start sa umaga, usually 'di ba dapat mag-ano yan mag-choke, no? Automatic choke kasi naka anti-computer box. So kailangan niyo munang ma-reach yung tamang temperature dahil hanggang ngayon is stuck pa rin ako, naka-thermostat pa rin. Mataas siya ng konti, dapat mga 1000 RPM. Then pag na-reach niya yung tamang RPM or yung tamang init is bababa na siya sa normal idle which is 800. Ang napansin ko ngayon is unang start, hindi siya nag-automatic choke. Mababa yung idle niya, mga nasa, estimate ko since wala akong tachometer kasi DLX variant lang to, nasa 800 or 700. And then pag nagiging normal na siya, unti-unti siya tumataas. Umabot siya ng 1,000 pataas. Siguro, minsan, pag yung sumpong niya is medyo grabe ng konti, estimate ko umabot ng 1,500 RPM Then pagbukas ko ng aircon, dun siya tumatama yung idle niya, 1,000 RPM. Pag na-reach niya yung tamang temperature naman sa aircon, which is yung malamig na, pag shutdown ng compressor, which is normal idle na which is dapat 800, is mataas na naman siya. So ang naisip ko rito is kailangan linisan ng servo, pero syempre mechanic pa rin yung makakaalam. So mamaya na lang update ko pagkatapos ng gawin. Sa ngayon is papalinis ko muna yung servo kasi medyo matagal na rin hindi nalinisan. Andito na ako ni. Kaya ng sobrang dumi. Sige. Alright mga Revo Peeps, problem solved. Ang galing talaga na ito. So yung nangyari pala mga Revo is, maliban sa marumi yung servo ko, yung IAC valve stack up na. Okay, yan, kung maalala nyo yung vlog ko, di ba, nagpalit akong IAC valve. Sa mga naka-Toyota Revo ewan ko lang sa ibang unit, pag sirang IAC valve, nare-repair pala, nabubuksan. So depende sa gagawa. Kaya na syempre, in privacy nitong mechanic, hindi ko na pinakita kung paano yung ginawa. So syempre, kahit sino naman, di ba, kailangan ng privacy ng mga technique nila. So although may mga magagaling pa yung mekaniko na kayang gawin yun, kaya na syempre kailangan nating irespeto yun. Basta yung tip is wag bumili ng bagong IAC valve, di ba? Kasi nasa 17,000. That time yung sa vlog ko pa, kailan pa yun, nare-repair pala. Anyway mga Revo Peeps, sana nakatulong. Ang ganda na ng idle ng Minor Ito yung normal niya, 800 RPM lang. Pagbukas ng aircon, ito nyo, mababawasan ng konting vibrate or vibration. Siyempre naka normal idle siya, 800 RPM. Pagbukas ng ng aircon, back to normal. Wala nga kasi akong tachometer mga Repa. Okay? By the way, mileage ko is 426,116 kilometers. 23 years old na si Revo. Very reliable talaga itong mga Revo Peeps. Anyway, sana nakatulong. Okay, uulitin ko lang. So yung IAC valve ng 7K, ewan ko lang sa ibang sasakyan basta ito is about sa 7K na Toyota Revo. Lahat ng mga naka 7K na Toyota Revo, ito yung share ko, so sana makatulong. Bali yung IAC valve pala, pag sakaling stack up, nabubuksan pala.
gaya nga nung nakita nyo sa video is, unfortunately, pasensya na po ulit, syempre with respect dun sa mechanic na yon, yung IAC valve is nabubuksan. Ngayon, yung pinaka tools doon, di ba may tornilyo yun, syempre, no? Dalawa nga ba? Hindi ko na matandaan, parang dalawa, oh yes. May special tools kasi ron, para siyang korting bulaklak na apatan or may shape. So ang ginawa niya ron is, ilagarin niya yung tornilyo para magamit yung Phillips na flat, no? Yun ang pinangbukas niya. So yung tornilyo ko is hindi na siya mukhang original na parang flower na shape. Who cares? Importante magawa yung IAC valve ko. Tsaka tago naman yun eh. So nagawa niya naman, no? Bali, pagkakitang ganun is hindi na siya masyadong umiikot kasi nga stack up. Dapat pala pagbukas ng IAC valve is umiikot siya na maluwag. Ang makakaintindi nito yung mga mechanic na mga maiinam or may alam ika nga. Anyway, so inspection ng WD-40, ibinalik lang, so naging okay na ulit. And then ito lumabas yung bagong issue ngayon. Actually dati ko na itong nararamdaman, kaya lang bigla siya nawawala eh. So bumalik to simula nung hindi ko siya magamit ng etong nagiinulan. Hindi ko siya nagamit ng mga 6 days or 8 days. In short, nakastuck. Tapos malamig, no? So siguro napasukan ng moisture or what, or kung ano-ano. Parang nagtatampo tong auto natin, dapat yata rito gamitin para maging okay ulit eh. So gaya nga, ginamit ko siya ngayon, naging okay naman. Kaya lang yung nga, babalik tayo sa naging bagong issue or yung experience ko is, yung idle niya hindi naging normal, naging abnormal na. Parang pag ini-start mo, pagbaba niya sa normal temperature, actually sa ngayon is hindi na siya ulit nababa sa sa tamang idle eh, kahit normal temperature na eh. So hindi na IAC valve yun, syempre. Na-discover ko yung TPS or yung throttle position sensor, nandun yun sa may sa may throttle body, papakita ko. Actually bumili na ako ng pyesa, ito siyang itsura niya. So gagawin ko siya bukas ng umaga, papakita ko na lang sa video kung paano. Basic lang daw to, kayang-kayang i-DIY. Ito yung itsura niya mga repa. Ito, makikita nyo to sa may throttle body, sa may gilid. Basta papakita ko na lang bukas. Ito yung pinaka niya, itsura niya. So talagang original to. Ayan. Yan. Okay. So binili ko to sa may D4D, sa may Toyota Fairview. Ay no, yes, D4D din pangalan na siya, pero distributor din siya or sila ng mga Toyota original parts. May mga replacement pero more on original sila. So sinabay ko na rin yung oil filter kasi magpapa-change oil ako. Yan, ito. Sa mga naka-revo check, alam na to, yung mga hindi gumagamit ng big at anong gustong original, no? Ang gamit na filter ngayon is pang Vios. Yun yung mag-fit. Although mas maliit siya, pero ang importante is pasok dun siya sa may pinaka-bilog. Mas maliit nga rin siyang tingnan, pero pares lang ng loob daw at magkasing laki ng loob. Anyway, so bukas ko na lang papakita or itutuloy itong video na to. Magandang araw mga Revo Peeps. Gaya nga na sinabi ko kahapon sa mga naka Toyota Revo 7K, ngayon ko gagawin yung yung pag-replace ng TPS natin. So sana may pakita ko na maayos kahit paano kasi walang taga akong cellphone eh. So sisimulan ko lang muna sa ngayon is kailangan kong tanggalin yung negative ground ng battery para kahit paano is may iwasan yung mga konting abala ba sa kuryente, no? Tsaka para mag-reset na rin siya ng automatically.
Okay, start na natin mga repa. Okay, kakastart ko lang. Ang dumi ng aking kamay syempre. Update ko kayo mga repa mamaya kasi hihintayin ko mag ano to eh, mag normal temp. Okay mga repa at mga karevo, so TPS nga ang problema. Wala, normal na siya oh. Naging normal na siya. Tsaka kasi nung bago ko palitan yung TPS, pupugak-pugak siya eh. Tsaka sabihin ko na rin, habang pinipitik-pitik ko yung TPS no, o yung sensor na nakita nyo kanina, is nag-iiba yung minor, yung para siya namamalya. So sabi ko ito yan. So siguro naman, sulit na yung since 2002. Itong unit 2002 pa to eh, July 3rd week. Ngayon pa na siya napalitan ng TPS. So siguro naman sobrang sulit na, 'di ba mga repa? So sana nakatulong tong video na to no. I'm sure kahit hindi ko to i-road test, balik yung pagiging responsive nito. Tsaka nga pala bago ako magpalit ng TPS, napansin ko lumakas siya sa gas kasi nga walang control yung idle eh. Parang kahit anong gawin mo, pag umapa ka sa ayot sa gusto mo, mataas ng konti yung idle dun sa ideal na idle niya or RPM niya. So kahit ataka mo siya, alam mo parang magaspang yung rough. In short, hindi siya responsive. Ayun. So sana nakatulong to mga repa no. So dito lang muna ulit. Have a nice day. Keep safe and God bless.